Roma Kabanata 5. Kung gayon na mga inaaring ganap ng pananampalataya, tayo ay may kapayapaang kasama ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Na sa pamamagitan din naman niya tayo ay may karapatang pumasok sa pamamagitan ng pananampalataya patungo sa biyayang ito na kung saan ay nakatayo tayo, at nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagmamapuri din naman tayo sa mga kagipitan, na nalalamang ang kagipitan ay nagsasagawa ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga, ng karanasan, at ang karanasan, ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi nanghihiya, dahil ang pagmamahal ng Diyos ay ibinubuhos sa mga puso natin sa pamamagitan ng banal na diwa na ibinibigay sa atin. Pagkat noong mga wala pa tayong lakas, sa takdang panahon si Kristo ay namatay dahil sa mga di maka-Diyos. Pagkat bihira na dahil sa isang taong matuwid ay mamamatay ang isa, gayunman sakali dahil sa isang mabuting tao ang ilan ay maaaring manggahas na mamatay. Ngunit ipinapakita ng Diyos ang pagmamahal niya tungo sa atin, nang, habang mga makasalanan pa tayo, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lalong higit nga, na ngayon ay inaaring ganap ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo mula sa pagkapuot sa pamamagitan niya. Pagkat kung, noong mga kaaway pa tayo, ay ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalong higit, samantalang ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak din naman tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagbabayad pinsala. Kaya nga, kung paanong sa pamamagitan ng iisang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao, pagkat doon ang lahat ay nagkasala. Pagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa batas, ngunit ang kasalanan ay hindi ibinibilang kung walang batas. Gayunpaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses, maging sa ibabaw nilang hindi nagkasala alinsunod sa pagkakawangis ng paglabag ni Adam, na siyang kahawig niya na paparating. Ngunit hindi gaya ng pagsuway, ay gayon din ang walang bayad na kaloob. Pagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng iisa ay marami ang namatay, lalong higit ang biyaya ng Diyos, at ang kaloob sa pamamagitan ng biyaya, na ito ay sa pamamagitan ng iisang tao, si Hesus Kristo, ay sumagana na sa marami. At hindi gaya ng sa pamamagitan ng iisang nagkasala, ay gayon ang kaloob, pagkat ang paghuhukom ay sa pamamagitan ng iisa sa kahatulan, ngunit ang walang bayad na kaloob ay sa ika-aaring ganap sa maraming pagsuway. Pagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng iisang tao ang kamatayan ay naghari sa pamamagitan ng iisa, lalong higit silang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng kaloob ng katwiran ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ng iisa, si Hesus Kristo. Kung gayon kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng iisa ay dumating ang paghuhukom sa lahat ng tao sa kahatulan, maging gayon din sa pamamagitan ng katwiran ng iisa ay dumating ang walang bayad na kaloob sa lahat ng tao sa ika-aaring ganap ng buhay. Pagkat kung paanong sa pamamagitan ng di pagtalima ng isang tao ang marami ay ginawang mga makasalanan, sa gayon sa pamamagitan ng pagtalima ng iisa ang marami ay gagawing matuwid. Bukod dito ay pumasok ang batas, upang sumagana ang pagsuway. Ngunit kung saan sumagana ang kasalanan, ay lalong higit na sumagana ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, maging gayon din ang biyaya ay maghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin.